Ang tinuod gud nga bayot man kaigsunan, kini yung mo birag laki. Di man malikayan nga ang usa ka bata nga huna og nasi siyang huna-huna nga bayot siya. Na ako'y mga kaliwat, mga bayoton tong lulo, pero nang giminjo na mga anak. Iimpirno naman nila kay bayot. Bayot og tingog, bayot og lihok. Ito bang mga CFD sa Bohol? Itong si Double M, si Max. Tingnan nyo ito. Dinidisplay na naman nila itong kaugukan sa Biblia, kamangmangan sa Biblia. Ito kasi nga pagiging bakla, ito po'y condition ng espiritu. Hindi ito condition ng physical. Ang sabi kasi dito sa Bible, ito, you do not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived. Yun ang sabi. Wag kang magpalinglang. Yun po yung condition ng spiritual. Condition inside. Ang sabi ng Biblia kasi, kung ano yung nasa loob mo, yun po'y lalabas. Kaya yung pagiging bakla ay condition po yan spiritual. Nagkataon, nasa mga pari yon. Pagsasalita ng mga pari. Malaman mo na bakla talaga. Mga mainhin yung kilos. Pero hindi talaga, iba talaga yung kilos ng mga baklay. Lalo na, pag mayroong pari na nagsabi na, ito ay kabi ako, pari din. Ganun Ito pa ang nangyari. Sa Amerika, mayroong ipinasarang simbahan doon ng mga pulis. Bakit? Yung mga kapitbahay, nagrereklamo kasi yung mga anak nila lalaki, pinapatos ng mga pare. At yun po'y sinabi ng Papa talaga. Sabi ng Papa, I'm sorry for the abuses of the Roman Catholic Church. Sabi ni Duterte, ganun din. Sabi ni Duterte, minumura niya yung mga pare kasi nung sakristan siya, binanatan din siya. Ngayon, nagkalat. Ngayon, sige, pakitain niyo ako ng isang pare na sinasaway niya yung mga bakla. Isa lang. Hindi nila kayang sawayin yung mga baklay. Bakit? Ayun ang tanong. Baka sabihin nyo, sariling choice. Hindi. Mga Katoliko yan, yung mga leaders. Kaya ang sabi ko, ang pinag-usapan natin dito, yung mga leaders. Yung leaders, maraming tagasunod. Pag hindi sigurado yung leaders na papunta silang langit, saan papunta yung mga tagasunod? Ang sabi ng Biblia, yung bulag, nag-akay ng bulag, papunta sila doon sa lalim na butas. Di ba? So medyo masama yun. Medyo masakit, sabi nga ni Darwin Kitgano, masakit raw ang katotohanan. Yan, medyo talagang hindi matanggap-tanggap na mayroon talagang mga paring mga baklay. Meron. Yung pagpapari kasi, isa yan sa mga scapegoat ng mga bakla. Kasi sabi ng mga parents nila, bakla ka naman, magpari ka na lang. Ayun. Tingnan nyo ang sabi ng Biblia, if a man lies with a male as he lies with a woman, they shall surely be put to death. Patayin sila. Pero sa New Testament, hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Kung ano yung nasa loob mo, yun po ilalabas mo. Kung bakla ka sa loob mo, lalabas yun siya, ganun-ganun ka talaga. Kabadingan mayroon akong teacher na Amerikano, si Cy Rogers. Bakla yun dati. Naging Miss Universe ng mga bakla. Si Cy Rogers, teacher ko yun. Pero nung nalaman niya na ayaw ng Panginoon o hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos, binago niya. Nag-asawa siya. Walang problema yung bakla. Medyo mahinin ka pagkatapos nag-asawa ka. Walang problema yun. Pero hindi ka naman nag-asawa pagkatapos mahinhin ka. Yun po'y condition na nasa loob. Kasi yung every condition, there is a psychological effect. Meron dyan sa loob Kaya nga sabi nga ng Biblia, kung ano yung nasa loob mo, yun po'y lalabas. Hindi yung, kung ano lang, yung mahinhin lang. Mayroong deception kasi, mayroong deception dito sa itong binasa natin. Kaya ang sabi ko, kung ina-identify mo, kasi may na-interview kasi ako na tomboy. Sabi ko, ano ba talagang pagkakilala mo sa iyong sarili? Sabi niya, lalaki talaga ako, pastor. Dinudugo ka Sabi niya, pero lalaki talaga ako. Di ba? Yan pa hindi hindi yun nakapagrelasyon ng babae. Walang relasyong babae yun. Yung tumboy na yun. Pero sa sarili niya, sabi niya, lalaki ako, sabi niya. Yun po ang ibig kong sabihin, Max. Sana matuto kayo. Kaya mag-aral kayo talaga. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, pag-aralan nyo ang Biblia. Matuto kayo. Alam ko naman na may utak din kayo. Yung mga karakteristik ng mga bakla, nasa mga pari.
I-deny nyo lang kasi medyo masakit nga ang katotohanan, sabi ni Darwin Gitgano. Pero ang totoo, meron eh. Mayroong manifestation ng kabaklaan talaga dyan sa mga pari. Sige, pagpalagay natin hindi lahat. Pero nandyan eh. Literally nandyan, makita mo. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ito hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi kasi alam nitong mga CFT na yung kabaklaan ay condition spiritual. At hindi sinasaway ng mga pari. Bakit kaya? Bagkus kinukonsinti pa nila eh. Biruin nyo, sabi ng Papa Salomon, i-bless nyo sila. Bakit i-bless? Hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. I-bless nyo sila. Ang ibig sabihin, sana, sinabi ng Papa, sige, turuan nyo sila. Pag nagiging lalaki, babae sila, i-bless nyo sila. Biruin nyo yung sa Davao, dalawang lalaki. Ang macho-macho nga eh. Pero pag kumilos, parang bulati. Naghalikan yung dalawang lalaki. Masaya ba kayo doon? Bakit hindi nyo tinuruan dyan sa mga Katoliko? Kinukonsinti nyo eh. Kinakasal ng pari. Pagkatapos sinabi nyo, pastor yan. Hindi. Paring Katoliko yon. Sana matuto kayo, Max. Pag mag-aral kayo ng Biblia, itong hihirap kasi ng mga CFD, hindi kasi nagbabasa ng Biblia itong mga ito eh. Lalabas ang kanilang kamangmangan talaga. Kaya mga kapatid, yun po ang gusto kong sabihin. Mali eh. Hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Yung manifestation talaga, nandyan. Kahit sinong Katoliko, wala akong nakitang isang Katoliko na i-deny nila. Alam nila eh. Kaso itong mga CFD, todo depensa. Hindi kayo mapunta sa langit yung gano'n. Sabi nga ni Paul, identify your mistake and change it. Pag nalaman mo yung mistake mo, magsikap ka upang maayos yung mistake na ginawa mo. Yeah? Ganun lang kasimple. Hindi yung kaya kilala kaya niya lahat ng mga pari. Paano ngayon kung hindi ko kilala lahat ng mga pari? Ibig sabihin, pag hindi ko kilala, walang bakla dyan. Kalukuhan yan. Ang daming mga isyo. Yung pinakamalaking damyos, nasa Guinness World Book of Records yan. Ang pinakamalaking damyos na ibinayad sa gobyerno related to sexual abuses ng church ay yung simbahang Katolika. Ina-abuse. Huwag ka nang magpalusot, Max. Lalo kitang ididiin dyan sa kalukuhan mong yan. Lalo kitang ididiin. Tingnan mo. Ang hirap kasi. Itong hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya sabi ko nga, papayag lang kayo sa maginoong diskusyon. Akala nyo yung sa akin, yung paluwis-paluwis. Kainin nyo yung mga paluwis nyo. Mga walang hiya kayo. Wala yan. Hindi ko kailangan ng pira. May pira ako eh. Pagbabayaran ako nito, hindi ko tatanggapin. Tingnan nyo. Ang gusto ko lang kasi dito, ano ba ang katotohanan? Kung kayo'y tayo ng Diyos, kung kayo'y tatag ng Diyos, bakit daming mga bakla dyan? Siguro hindi naman natin na pinagkailan na mayroon din mga bakla talaga na hindi Katoliko. Totoo po yan. Kaso lang, ang daming bakla na nasa Katoliko. Pabrika na may prosesyon pa ng mga bakla. Kaya nga, sabi nga ni Darwin Gitgano, medyo masakit ang katotohanan. Yeah. Malaman mo naman kahit gaano ka-macho yung bakla, may classmate akong bakla machong-macho. Nagbubuhat ng nagbabarbil araw-araw. Pero sa pananalita, alam mong bakla sa pagkilos niya, kahit macho, yung kilos niya talagang pinong-pino. Yun, ni-expel. Kasi ginagala yung mga kaklase. Yan po yung mga kalukuhan talaga. So ngayon, sabihin nyo sa mga pari nyo, sige Padre, sawayin nyo yung mga bakla. Ganun lang. I-condemn natin yung mga bakla para magbago sila. Ganun lang. Hindi naman ako nagsabi na hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Si Pablo naman binasa natin. Ito nga, sabi ni Moses dito, if a man lies with a male as he lies with a woman, they shall surely be put to death. Ito ngayon ang sabi ng isang pari. Pari ito Ang mga pari, mga bayot, kay nigtugan ang among speaker nga pari. Pari din ang nagsabi. Ito nga si Father, alam niya ito Ang pari ang nagsabi. Sabi niya,
Nag-unay ra daw sila dito. O ano ito? Pare ang nagsabi. Pare ang nagsabi na doon sa grupo nila 99% bakla. Ngayon, Brother Max, naawa ako sa'yo. Magbasa kayo ng Biblia. Huwag yung puro yung ito ang ano namin, tinuro ng pari namin, ito na. Magpakamatay na kami dito. Kaluluwa ang pinag-usapan natin dito. Brother Max, kaluluwa ang pinag-usapan natin dito. Akala nyo, kahit nandyan kayo sa Katoliko, hindi kayo may impyerno? May impyerno kayo eh. Una, sumusunod kayo sa maling aral. Sumusunod kayo sa mga baklang pari. Alam niyo ba kung saan galing yung kabaklaan na yan? Galing demonyo yan. Walang isang pari na nakita ko na sinasaway nila yung mga bakla. Bagkus, para kinakando nila. Binibless pa ng Papa. Bakit kaya? Yan pa mga kapatid. Lahat ng mga bakla, pag hindi kayo nagbago, papunta talaga kayo sa impyerno. Yun po ang nais po nating sabihin ayon sa sinasabi ng Biblia. Alam niyo ba mga kapatid, itong pagiging bakla, bunga ito sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. So, ganun lang mga kapatid.